Magandang araw, class! Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, ay maghanda muna para sa panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa mga nakasalan sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ibigyan mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga, class! Kumusta naman ang mga araw ninyo? Mabuti lang ba? Okay, mabuti kung ganon. Ngayon ay, bago natin simulan ang ating talakayan, ay sino muna dito ang class monitor? Yes, Binibining Biwang. Pakitala ang mga lumiban sa ating klase ngayong araw. Maraming salamat. Bago natin simulan ang ating formal na talakayan, ay sino muna ang makapagbabalik-aral tungkol sa kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Yes, Binibining Dayok. Okay, tama ka, Binibining Dayok. Ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo ay tungkol sa tayutay. So, may mga katanungan pa ba sa ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Okay, mabuti kung ganon. So, kung ganon ay talagang naintindihan nyo talaga ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Bago natin simulan ang formal na talakayan, ay may inhanda akong laro. Ito ay tinatawag na larawan ko, paghambingin mo. So, sino ang gustong maglarawan sa unang larawan? Yes, Binibining Bagnon. Okay, tama. Ang nasa larawan ay isang lalaking mataba at isang lalaking payat. Maraming salamat, Binibini. So, sa pangalawang larawan naman, sino ang gustong magbahag? Yes, Binibining Diginyon. Okay, tama. Ang nasa larawan ay isang babae na maliit at isang lalaki na matangkad. So, tama ka, Binibini. Maraming salamat. So, base sa ginawa nating aktibidad, ay ano kaya ang ating magiging paksa ngayong araw? Yes, Ginoong Aranyo. Tama. Ang ating paksang tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa paghahambing. Pero bago yan, ay pakibasa muna ang ating layunin. So, sino ang gustong bumasa? Yes, Binibining Luayon. Okay, ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa paghahambing. So, sino ang gustong bumasa kung ano ang kahulugan ng paghahambing? Yes, Binibining Dayok. Okay, maraming salamat. So, ang paghahambing ay ang paghahambing ng dalawang bagay, tao, lugar, hayop, at iba pa. So, ang paghahambing ito ay nagbibigay linaw ng isang paksa. Dito ay nahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng isang bagay. So, yun ang paghahambing. So, ang paghahambing ay may dalawang uri. Ito ay ang paghahambing na magkatulad at paghahambing na di magkatulad. So, sino ang gustong bumasa sa kung ano ang paghahambing na magkatulad? Yes, Ginoong Sulihon. Okay, maraming salamat, Ginoo. So, ang paghahambing na magkatulad ay ginagamit ito upang ipakita ang dalawang pinaghahambing na may parehong katangian. So, ginagamit ito ang mga pananda na magkasing, sim, sin, magsing, magsim, ga, pareho, at kapwa. So, narito ang halimbawa ng paghahambing na magkatulad. So, ang una ay magkasing tangkad lang si Peter at si Ella. Kaya sila ay ginawang pare sa sayaw. So, ano ang panandang ginamit na ito ay nagpapatunay na ito ay paghahambing na magkatulad? Okay, tama. Ang ginagamit na pananda dito ay magkasing. So, ang pangalawang halimbawa naman ay magkasing kahulugan lamang ang dalawang salita na yan. So, ang ginamit na pananda dito ay magkasing pa rin. So, sino pa ang makapagbigay ng halimbawa ng paghahambing na magkatulad? Yes, Binibining Roldan. Tama! Ang sinabi ni Binibining Roldan na halimbawa ay tama dahil ang kanyang sinabi ay pareho lang kaming mataas ni Ginoong Aranyo. So, ang ginamit niyang pananda ay pareho. So, naintindihan lang ba ang paghahambing na magkatulad? Okay, mabuti kung ganon. So, ngayon ay dadako naman tayo sa paghahambing na
di magkatulad. Maraming salamat Binibining Lagang. At ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang uri ng paghahambing. Ito ay ang paghahambing na di magkatulad. So ang paghahambing na di magkatulad ay ginagamit upang ipakita na ang dalawang pinaghahambing ay may hindi magkatulad na katangian. So ang paghahambing na di magkatulad ay may dalawang uri. Ito ay ang paghahambing na palamang at paghahambing na pahol. So unahin natin ang paghahambing na palamang. So paghahambing na palamang ay nakahigit sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Ginagamit ang mga salitang higit, labis, at di hamak. So narito ang ilan sa mga halimbawa ng paghahambing na palamang. Di hamak na mas mataas magsalita ng Ingles si Ina kaysa kay Lomar. So makikita natin sa halimbawa na ginagamitan ito ng salitang di hamak. At ang inilarawan nito ay higit na mas mataas magsalita ng Ingles si Ina. Sa ikalawang halimbawa naman ay higit kong nagustuhan ang regalo mo ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. So, makikita natin sa ikalawang halimbawa na ginagamitan ito ng salitang higit. At ang tinutukoy sa halimbawa ay mas higit na nagustuhan niya ang regalo ngayong taon. So, naintindihan lang ba class kung ano ang paghahambing na palamang? Okay, kung naintindihan ay magbigay ng halimbawa. Binibining Galvadores? Okay, palakpakan natin si Binibining Galvadores dahil tama ang kanyang halimbawa. At ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang uri ng paghahambing na di magkatulad. Ito ay ang paghahambing na pasahol. So, ang paghahambing na pasahol ay kulang sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Ginagamit ang mga salitang di gaano, di gasino, di lubha, at di totoo. So, narito ang halimbawa ng paghahambing na pasahol. Kung nasaktan ka, lalo na ako. Dahil niloko mo lang ako. So, makikita natin sa unang halimbawa na ginagamitan ito ng salitang lalo. Kasi, mas kulang sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Sa pangalawang halimbawa naman ay di gaanong matangkad si Ella kumpara kay Fiel. So, makikita natin sa ikalawang halimbawa na may kulang sa dalawang pinaghahambing. So, ang tinutukoy ay si Ella na di gaanong mas matangkad kumpara kay Fiel. So, naintindihan lang ba class ang paghahambing na pasahol? Okay, maraming salamat. Kung naintindihan ay magbigay ng halimbawa. Ginoong Solihon? Okay, tama. Palakpakan natin si Ginoong Solihon dahil tama ang kanyang halimbawa. So, yun lamang ang dalawang uri ng paghahambing na di magkatulad. Naintindihan lang ba, class? Okay, maraming salamat. May mga katanungan pa ba kayo hinggil sa ating paksang tinalakay ngayong araw? Okay, kung gayon ay narito ang inyong gawain. Gumawa ng isang malayang tula na may 4 na saknong. Siguraduhin gagamit ng mga salitang nagpapakita ng paghahambing. Isulat ito sa isang buong papel. At narito ang rubrics bilang pamantayan sa inyong gagawing malayang tula. Nilalaman, 10 puntos. Orihinalidad, 10 puntos. Kakayahang gumamit ng paghahambing, 10 puntos, na may kabuuang 30 puntos. At narito naman ang inyong takdang aralin. Magsaliksik tungkol sa iba't ibang uri ng tayutay at isulat ang kahulugan ng bawat isa. At doon lamang nagtatapos ang ating talakayan. At
Batid kong mayroon kayong natutunan sa ating paksang tinalakay ngayong araw at yun lamang, class. Okay, humanda sa panapos na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Muli, paalam at maraming salamat, class. Hanggang sa muli.